Kamusta na kayo? Napakatagal na nga simula noong last vlog upload ko. Alam kong hindi lingid sa iba, lalo sa mas malalapit sa amin, ang matinding pagsubok na pinagdadaanan namin. Anyway, birthday nga pala ito ng aming kuya. At habang naglalaro nga si Harvey, ay nagluluto naman ako ng pasta para sa spaghetti. Ngayong taon, para sa selebrasyon nga ng birthday nitong aking anak, ay eto nga lang yung maihahanda ko sa kanya. Wala na ngang ibang putahe dahil tanging eto nga lang yung meron ako dito ngayon sa bahay. Etong pasta nga ay binigay pa sa akin ng bilas ko noong last December at ngayon ko pa nga lang siya maluluto. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano ako magkikwento sa inyo. Feeling ko nga ay parang first time nga ulit akong nagbablog. Feeling ko pati rin nga itong boses ko ay nangangapa nga rin. Anyway, habang nagluluto ako dito ay magkwentuhan nga muna tayo. Si Henry nga pala ay nasa eskwelahan pa at hindi pa nakakauwi. Tamang-tama lang pag-uwi niya siguro ay tapos na ako dito sa niluluto ko. Hindi ko talaga alam kung saan ako mag-uumpisang magkwento sa inyo. Pero siguro ay dito ko na lang nga muna uumpisahan dahil eto pa lang yung komportable akong ikwento sa inyo. Sa ngayon ay hindi ko pa kasi kayang ikwento sa inyo yung pinakamasakit na bagay na nangyari sa amin. Dahil sa tuwing inuumpisahan ko na yung pag-edit nun ay hindi ko mapigilang sumabay ang pagpatak ng luha ko. Siguro naman ay alam nyo na yung tinutukoy ko. Sa tuwing bibigkasin ko pa lang ang tungkol sa papa namin ay hindi ko na mapigilan ang emosyon ko. Lalo pa nga kapag inumpisahan ko nang i-edit yung video tungkol sa papa namin. Hindi nyo lang alam kung gaano ako nag-iipon ng lakas ng loob para lang maumpisahan ko yun. Dahil sobrang sakit talaga sa akin kapag inaalala ko yun. Sa totoo lang, ito rin yung pinakamalungkot na birthday ng aking panganay. Nagluluto lang ako dito pero yung emosyon ko dyan ay halo-halo na at kung ano-anong tumatakbo lagi sa isip ko. Anyway, nakauwi na nga pala dito si kuya at papunta kami ngayon dito sa sementeryo para doon kami mag-celebrate ng kanyang kaarawan. Parang hindi ko pa rin kasi kaya na mag-celebrate kami na hindi kami kumpleto. Pagpasensyahan nyo na kung medyo nag-iiba na naman yung boses ko dahil hindi ko na talaga din mapigilan yung emosyon ko. Bilang isang ina, masakit sa akin makita ang kalungkutan ng aking mga anak. Ang hirap mag-ipon ng lakas ng loob para lang ipakita sa kanila ang isang inang matatag At balakas, higit sa anumang halaga ng uri ng selebrasyon ng birthday ng aking mga anak ay yung hirap at sakit na pare-parehas kami ng nararamdaman na yung sa feeling namin ay meron talagang kulang. Ang hirap lang magkwento kasi yung sakit nandito pa rin at hindi basta-basta naaalis. Pero susubukan ko pa rin na may kwento sa inyo yung nangyari sa amin ng araw na ito sa abot ng aking makakaya. Sa puntong ito ay kinailangan ko talaga munang mag-break dahil hindi ko na mapigilan ang aking emosyon. Pati yung tono ng boses ko ay naapektuhan na sa pagkwento ko sa inyo. Eto nga at nag-prepare na rin ako syempre ng pagkain para sa aming papa. Abay hindi pwede na hindi siya kasali. Tignan nyo nga ura-urada at etong si Harvey ay gustong siya pa talagang maglalagay sa kanyang papa. Kahit na si kuya na nga yung inuutusan ko dito ay talaga namang hindi siya pumayag na hindi siya ang maglalagay. Naghanda rin nga pala ako ng isang maliit na cupcake para mapagblowhan nga ng birthday ng aking anak. Mabuti na lang din talaga at meron pa akong extra birthday candle sa bahay. Masyado ngang mahangin dito kaya naman nakailang beses nga ako magsindi ng kandila. Eto nga at pinagtulungan na lang namin ni Harvey harangan yung hangin para hindi nga mamatay itong kandila. Habang nagbe-birthday wish nga dito yung anak ko ay sinasabayan ko nga ito ng panalangin sa Panginoon na sana nga ay matupad ang kahilingan ng aking munting anak. Sa mga ganyang ngiti nyo mga anak ang nagbibigay lakas ng loob sa akin sa ngayon. Habang nagsiselebrate nga kami ditong tatlo ay iniisip ko lang nakasakasama at katabi lang namin ang aming papa dito. Pinagmamasdan niya siguro kami habang kumakain. Sa totoo lang, eto na siguro ang pinakamalungkot na selebrasyon namin na hindi namin makakalimutan. Ito ang unang birthday ng kuya namin na wala na ang papa namin at hindi na namin makakasama. Sa mga sandaling ito, may ilang mga hayop nga na nakapaligid sa amin. Sabi ko nga sa mga anak ko, baka mamaya si papa yan at nagdi-disguise lang. Pinagmamasdan tayo at binabantayan. Hindi natin masasabi dahil iba ang kapangyarihan ng Diyos. Walang sino mang makakapagsabi o makakapag-predict na mangyayari sa atin. Sa ngayon ay nasa healing process pa rin kaming mag-iina. Sinusubukang mag-move forward at magpatuloy sa buhay dahan-dahan. Ipinasasa Diyos ko na lang ang kapalaran naming mag-iina na sana wag niya kaming pabayaan at gabayan niya kami sa lahat ng oras.
At para sa asawa ko, huwag kang mag-alala dahil sisikapin kong maging matatag at malakas para sa mga anak natin. Naway gabayan mo lang din sana ako na mapalaki ko silang isang mabuting tao, kagaya mo. Lalo dito kay Bunso na mahaba-habang gabayin pa. At sa panganay natin na ilang taon na lang ay magiging adult na rin. At kung nasaan ka man ngayon Han, gusto kong malaman mo na mahal ka namin ng mga anak mo.